Gustong pabilisin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagbawi sa mga nakaw na yaman sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, paano yan gagawin ng ICI? Jiggy, plano nga ng Asset Recovery Technical Working Group ng ICI na gumawa na ng isang database o itong isang dashboard kung saan maaari na makita ng mga membro nitong grupong ito yung mga kasong naisampa na, yung mga kasong dapat pang isampa at yung mga assets na maaari pa nilang mabawi. 19 na ahensya ang magtutulong-tulungan para rito, kasama dyan ang Anti-Money Laundering Council, ang AFP, PNP, BIR, Bureau of Customs at marami pang iba. Itinalaga namang chairman ng Technical Working Group si Cybercrime Investigation Coordinating Council Head Attorney Aboy Paraiso. Pakinggan natin ang kanyang pahayag at ang pahayag ni Rogelio Singson, ang commissioner ng ICI. We heard in yesterday's 1 trillion rally, the demand is still very strong for people who are involved they'd like to see them in jail. And that's why this TWG is a very important mechanism to address the non-legal aspect of what we can do as agencies. Present na rin kanina yung I think the dashboard for the coordination of the members. So dito na rin ho papasok sa dashboard yung mga request for documentation para mapabilis both the assets recovery, part of the TWG and the case build-up. Jiggy, umabot naman sa 11.7 billion yung halaga ng mga assets na na-freeze na ng Anti-Money Laundering Council. May freeze order na rin para doon sa 3 eroplanong hawak ng kumpanyang pag-aari ni Zaldico. May coordination na rin daw ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga pamahalaan ng Singapore at Malaysia para sa pagpapabalik sa Pilipinas ng 3 air assets na ito. Jiggy. At yung ibang sasakyan ng mga Diskaya, mayroon na bang ikalawang auction para dito? Jiggy, yung pangalawang auction sa Bureau of Customs ay gagawin ngayong December 5 o ngayong Biyernes na. At binaba na nga yung presyo nitong mga sasakyan na ito. 4 pa yung natitirang kailangang ibenta. At dahil nga binaba na yung presyo nito mula dun sa dati nilang target na 100 million na sales mula dito sa 7 sasakyan na ito, ay binaba na ito sa 50 million pesos. Matatandaan natin noong November 20 ay umabot sa 38.2 million pesos yung halaga ng mga sasakyang na ibenta dito sa auction na ito. Kung hindi pa rin magtatagumpay itong pangalawang auction na ito, pwede na raw pumasok sa direct offer o negotiated sale ang Bureau of Customs. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.